mga ison, manindog mo palihog. Let's all stand up, please. And, mga ison, doon ako i-joke na pod. Doon na yung sa kapari, no? Doon na sa kapari, unya, nga aning, gitawag niya ang mga pipila ka mga tao, no? Nanawag siya mga tao. Unya, pagtawag niya sa mga tao, nakurom na, naanang mga tao, nanuol na siya, ha? Unya, ni ana din siya, nagkuha siya bula. Bula ba? Nagkuha siya bula, unya, pag giina niyang nag-instruction din siya sa mga tao, okay, kini nga bula, kung kinsa ang maigo ni ini nga bula, maoy, labing dakog sala nato. Oh, gibalik niya. Okay ha, balik ko na ko ha. Inig-itsa ng ko sa bula, sa taas, unya, ang maigo sa bula, maoy, dunay labing dakong sala nato. Karon, pag-itsa na sa pari, ana mga iso, pag-itsa, agoy, kinasayop man siya. Natunong man siya ha. Anang pare nga, oy, time sa, practice pa to ha? Ang uban, waka, ang uban yung marag, ano sa to, pastor? So, ito, dakong sala di ang pare. Okay, so, karon, para yung tagtuon sa tuang lesson, mga ison, okay? So, please, kindly open your Bible in the book of Deuteronomy, okay? Another nga text, Deuteronomy chapter number 28, okay? Deuteronomy chapter 28, and then, ako rin mo basa in verse 1 and in verse number 2, okay? So, pakli na yun, pakli sa inyong Bible, kay sayang kayo, gadakag Bible, pero sa screen ka mo lantaw, naman, okay man sa screen, pero dapat gwapo na nakay Bible, mapakli ni mo, okay? Deuteronomy chapter 28, verses 1 and in verse number 2, okay? Akong basahon, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And in verse number 2, and all these blessings, ganahan tayong panalangin, di ba? Shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Padayon tagtuon with our topic with regards obedience, okay? So shall we pray? Father God in heaven, Lord, salamat kay Ginoo for this blessed morning and magitugot nga ni kanamo. Salamat, Lord, that today we rejoice sa birthday celebration, Lord, sa asawa sa mga pastor, birthday ni Ma'am Gemma. Lord, thank you that you used her to be a blessing, Lord, diri sa simbahan, sa SLB. Salamat, Ginoo, Lord, sa imong kaayo ngadto kaniya. I pray that you bless her more and more. Ampo ko, Lord, sa amo ang Sunday school this morning as well. Please, Holy Spirit, please, Lord, I pray, ikaw mag-guide ka namo sa mga butang, Lord, nga dapat namong makatunan. Hinasayod mi, Lord, nga kung sa amo lang kaugalingon nga pagsabot, di gyud mi makasabot, Lord, si mong pulong kung wala ang tabang sa Holy Spirit. I pray, Lord, nga ikaw magagiya ka namo, himua, Lord, ang imong pulong, mahimong mutusok sa among kasing-kasing, nga dili na mo malimtan with regards sa pagtuman, the word obey, Lord. Sometimes, dali lang kayo ilitok na mo, but lisod kayo itumanon sa mong Christian life. So Lord, tabangi mi, masabta na mo ang Sunday School. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you for standing. Makalingkod mo palihog. Now, obedience. So next slide, obedience is the most important topic in the Bible. Okay? So nganong importante siya mga ison kay mostly sa mga katawhan sa Ginoo in the Old Testament and in the New Testament, makakita tagdaghang mga Bible characters nga nag-obey gid sila sa Ginoo, right? So, as what I've said last Sunday mga ison, usa ni siya sa pinaka-importante nga dapat natong makatunan dinhi sa ato ang mga Bible. You know, the moment you got saved, the moment nga naluwas ka, the moment nga midawat ka ni Jesus Christ as your personal Savior, mao ni dapat ang imuhang tawag aning duty as a Christian or responsibilidad nimo isip kaanakan sa Ginoo, that is to obey God no matter what. Amen? Now, next slide. For those who know God, no, para nimo nga nakaila na kag Dios sa Ginoo, nakaila na mabatanan sa Ginoo, say amen. 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 Praise God. Obedience toward God is the secret of happiness and blessings, di ba? So moingon gani kag kalipay nga walay puas, kalipay nga dili mahupas or dili mahuman nga kalipay, mao ra ginang kalipay nga naa ka simbahan nga alagad sa Ginoo, amen. O wala na sa gawas sa kalibutan. And do na po'y panalangin mga igsoon sa pagtuman sa Ginoo. Now, number 1,
the definition of obedience, okay? So next, obedience requires the submission of the will of individual to the Lord. Ayaw good kalimti nga ang Dios nag-require siya or nag-awhag siya nimo og nako mga isuon nga isubmitar nimo or i-surrender nimo ang imuhang kabubuton diha niya aron maka-obey kaniya, right? Kay duha ra mo gina akong balikon duha ra gina. Imong kabubuton, your own will and God's will or kabubuton sa Ginoo duha ra gina ka will or kabubuton. So asa man ako ang ipasulabi sa akong kinabuhi, pastor, nindot kaayo nga isubmitar nimo, isubmit nimo or ihatag nimo ang imong kabubuton diha sa Ginoo. Amen. Kay kung dili namo na ihatag mga isuon, mao na maglisod kag biya aning sunod nga picture. Lantawa. Next slide. Awa na namuwa na lang gud ang naw ana. No? Tawag ni sinupsop anang kagi man kamo ay mo pamakak. Kagi mo sa una na tawa na mga naong ninyo. Di ba? Kagi ka sa una ani pero basin bag naa pa nato dire yung people, adults nga pastor nagpractice pamangyapon ko ani. Once a day na lang. Ayaw, ang ison king naman. So tinuod lang kung gipasubmitar na nimo or na ilalom na ka sa kabubuton sa Ginoo di na ka mobuhat ana, right? Lantawa. Mga labi na mga batanon karon sikat kina Maski pag usip pormaho nimo diha, heart mag-vape ka, gato mo nga dili maka-cancer ng vape, maka-cancer na ay. Mga people, gato taligid ang mga batanon karon nga sikat kayo nga mag-aso-aso sila inig. Nga barabitog ang aso na adri sa palibot nila, matabunan na ilang nao. Di ginasikat mga ison, amen? Maski pag maporma ka diag circle, heart, or unsa man rainbow pa nimong unsaon nimo na pag magic diag magkanaana ka, wa gyud nga naman ang kasangputan ana cancer ra gyud sa imong baga. Akong lolo namatay gyud sa cancer sa baga. Kay chain smoker kayo. Mo ba nay pagpasubmitar sa kabubuton sa Ginoo maginana ka, practice ka ginana. Limhilom ng uban pastor. Marag kinina, marag nagsugod na sa nila. So at least doon natin makatunan ba? Nga naman, doon natin dagang isubmitar sa Ginoo. Diba? Lantawa gani ha. Next ka picture. Tabog nawa kayo. Maoro ba ginay ganahan sa mga batanon? Ayun ang tuba, pastor, kay pangtiguang na. Kaning red horse kay manipa ni inagumag. Kuha ni mo, bugnaw kayo. Kasi nakainuman ni Sona. Ayun lang ito gana. No, daghan ninyo Pero, karon nag-inom pa ba gyapon ka? Mo na dakong pangutana kay kung nag-inom gyapon ka mga isumot pasabot, wala nimo gipasagdan nga ang balang espiritu mo dumala sa imong kinabuhi, amen? Unsay resulta aning mag-inom-inom ka lang tawa sunod picture. Mo na gasuka. Gasuka na. Ang uban ninyo libat-libat ng mata sa una sa kahubog ba? No? Mao ba nagyapon ang imong kinabuhi karon? Imuhar ba gyapon ilaron? Oy, paminaw. Di gyud nimo mailad ang Ginoo. Oy, amen? Maybe, paminaw. Dili kita imong kauban sa trabaho si Silvi. Di kita si pastor. Di kita imong magpapa. Hangad yun taas. Kita ang Ginoo, amen? Ay. Dili ra ba lalaki ang mag-inom? Kabalo ra ba mo inom ning mga babae? Di ta ko piyansa, amen? Moro ba gyapon atong kinabuhi? Bot pasabot, wala kami submitar sa Ginoo. Karon, di lang kana nang tawa usapay uso sa mga batanon karon kani. Halos na lang ang dalunggan matabunan sa aryotis. Oy, check ko no inyong tapad be, check be. Kasi pasinapay aryos diya ba, gatangag ba? Sa mga bisita, we love you mga bisita na mo ha. Dili ni sa pagpasakit ninyo pero naamong gini sa Biblia nga dili mo hugawan ang templo sa balaang espiritu, amen? Kana paghugaw-hugaw man na mga boys paminaw. Kanang aryotis, gidesign ba na para sa lalaki o para sa babae? Babae. Itubag atong mga babae So dili gid na pwede nga ang uban man gud gwapo man gud ko pastor, makadungag sa ako ang sex appeal, makadungag, oy, yama-yama lang ka, di ba? Dili gid na makapagwapo nimo, oy. Ang uban gatuhog gyud siya sikat man ni pastor, labi na katong diamond. Di gyud sayop gyud kaana mga ison. Ang uban pag gyud next slide, next picture. Kana. Imbes nga sa una pag nagsimba nagbaptis wa pay tato karon nga
kadugayan nagsimba 10 years na nahimong luwas, nagkabugoy na noon, nananoy tato sa lawas. Oh, sakto ba na? Wrong gyud kay nga naman dili nimo pidi hugawan natay verse na basahon unya, no? I hope nga masabtan nimo nga kinasing-kasing ni pagtudlo sa Sunday school nga uy gipa-remind ta nga dili di ay maayo ni mga butanga. Pastor, ako pastor nga wa pa man ko maluwas aning na ako'y tato. Oh, sige lang, no? Wa pa man ka maluwas na, no? Kung ikaw luwas na unya kabalo kang sayop unya gibuhat nimo kana sayop na tubangan si Ginoo niya, wa ka mo submitar sa kabubuton si Ginoo. Karon, doon na pag ubang mga lalaki nga mag-iunani pag yung usahing ang tupi. Oh! Kana bang tunggoy-tunggoy diri ba niya? Pabilin-bilin diri. Gwapo ba lang tawon kamo mga babayi? Gwapo ba lang tawon? Gwapo? Kamoy tubag? Bati. Kusog itingog atong asawa sa pastor. Bati, oy! Niya, magwalis pastoring, una ng buhok niya. Imagine mo, mga isuon. Pag ginusol na mo, anak ni pastoring, pero nga ng buhok niya, di ba? Pati, oy, di ba? Asa man na naawat sa mga batanon, dahil asa naawat na lantawan next picture. Ray! O, katong mga manariay diha. Oh, diha naawat. Di ba? Good point, di ba, no? Diya naawat ng mga patunggoy-tunggoy. Wana nga sa una. Sa tinuod lang, admit yung sa ako'y tunggoy-tunggoy sa una. Abo, taas-taas, medyo to taas-taas. Katoliko pa may sa una to. No? Karon lang tawa, Mauna. Gusto kayo na imong buhok, mga ison. No? I hope and I pray nga musubmitar na ta karon sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Murag mo katawa ka diha. Ganina, nag-isgot, nagsigarilyo, inom, unsa pa itong ubang gisgutan na to diha sa picture. Murag ni katawa ka pero realidad bigay na dapat mo submitar ta sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung ato lang kabubuton ganahan ta na oy. Amen? Ang uban di mo ingog ganahan pastor. Namagkak na mo ko paano. O ganahan ta na oy, di ba? Kita kag bugnaw nga beer murag magpanladok pa ka oy, di ba? Nakoy amigo nga pastor. Nagbisyonary na ron. Ingon siya nako sa una nga kita ko anang beer brad. Grabe murag magpanladok ko oy. Pugnal lang yun, no? Kaya naman, kung ato lang yun lawas, ato lang yun kagalingon. Ato man ang katunan karon regarding sa body, okay? So, padayon ta, para hindi masayang atong time. Number 2, the areas of obedience, okay? Karon, the revealed commandments of God, okay? What do you mean by revealed? But pasabot, gipadayag nga mga sugo sa Ginoo. Now, next slide, these are found in the explicit commandments of the scripture. Labi na sa 10 commandments, makita nimo dito, thou shalt not kill, dili ka mangawat, dili ka magsimba og mga larawan or mga Diyos-Diyos nga kinulit sa tao. Alright? So, letter B, the implied commandments of God. The word implied, next slide, these are principles implied sa pulo si Ginoo. So, buta-sabot na implied, it means indirectly nga dili nimo mabasa sa Bible. So, doon na di ay mga gipang bawal nga mga gawi na to sa kinabuhi nga dili to di mo mabasa sa Bible ang word specifically pero doon na diha ang prinsipyo. Okay? Next slide. The Bible is silence on the issue of smoking or drinking alcohol. But on the other hand, there are biblical principle or verses with regards this. Nantawa in 1 Corinthians 3:16. Nganong dita mo buhat atong ganina mga isuon katong mga pictures nga akong ipakita. Know ye not that ye are the temple of God? Amen? Templo na ba mo sa Ginoo? Amen? Ay, templo na. Muna kung wala ka kabalo karon, bag-o lang ka naluwas. Timan mga isuon, templo na ang imong lawas sa Holy Spirit. And that the Spirit of God dwelleth in you. Laliman ka, dili ka mangurog, dili ka mahadlok sa Ginoo nga ang Holy Spirit di ay nipuyo na nimo, right? Unya, lantawa, magbuhat yapong kag mga dautan, lantawa. In verse number 17, if any man defile the temple of God, the word defile, imong hugawan. Unsa may makapahugaw sa templo, mao tong mga pictures. Him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Paminawa, kung dili nagani ka, kung nagpabadlong ka sa Ginoo, kabalo na ka, you're saved, and then kabalo ka unsay tawagan ni unsay sakto, that you obey God, nga mga lagad ka sa Ginoo niya, ni backslide ka. Kung di nagani ka, mapuslan sa Ginoo, papaulion gyud ka sa Ginoo dito na sa langit. Ay, di ba?
Na ako'y tawag ani, I look up to him, no? Ako gid siya giingon nga kuya-kuya nako sa ministry ba, no? Sa pagsunod nako sa Ginoo. Nakagraduate siya dito sa Katipunan, bright siya kayo, no? Until pag human niya graduate sa Bible School, naa siya sa among church dito sa Panglao. Unya, nangalagad siya sa Ginoo pero murag na boring siya sa church ba? No, kay batanon palagi wa pamaminyo. So, na boring siya unya, nikalit na siya hawa sa pagka-staff sa simbahan unya. Nanarbaho na dito sa hotel. Unya, dito sa Tawala, kung makita lang niyo nga lugar, i-search lang ninyo, grabe na mixed races na diha. No, daghan na, halos di nakakitag Pinoy. Puro mga foreigner na nagpuyo dito. Unya, makita nimo maglakaw-lakaw ba? Dito nahulog siya sa dako nga pagpakasala, kahilayan. Until one moment nabalitaan lang nako si kuya, kato ako ang I looked up, no? Na-disgrasya motor, dead on the spot. Sayang, no? Muhulat babata si mong kinabuhi nga magpalayo kasi Ginoo niya mudangat ka ana. Right? Oh, yung people paminaw, di ginato na kadula-dulaan atong Christian life, amen? Kaya naman, him shall God destroy. Oh, for the temple of God is holy. Which temple ye are? Mo na nga bantayan nato ato ang lawas, amen? No? Bantayan nato atong kinabuhi. Letter C, the personal commandments of God. The personal commandments, next slide, these are personal commandments to a person or individual. Di ba kabantay ka, next slide, doon ay mga example diha. Witnessing to a specific individual, no? Going to full-time ministry, so it means a personal commandment sa imuha. Helping a particular individual, kita kag luoy jud kayo sa kalsada, kitagaan nimo pamliti, di ba? Kitagaan nimo pagkaon, giving sacrificially to a certain cause, marrying the person of God's choice. We already tackled that last Sunday. This is just a review, okay? Now, dirita number 3. So good ta diri. The attitudes of obedience, okay? What are the attitudes or kasi nakasabot aning attitudes mga kinaiyahan or kinaiya sa pagtuman nimo sa Ginoo? So, letter A, dito maglangan, we are to obey from our hearts. Amen? Dapat mo sunod ka sa Ginoo, mutuman ka sa Ginoo, nga naagid uban ang imong kasing-kasing. Amen? Kamong mga bana, kisay mga bana karon nga gipukaw kasi mo asawa. Love, bakod na kay simba na, pag-ilis na. Lingi-ay mo bana, mga asawa, di ba? Gipukaw nimo, kay usahay kani mga bana, birahonon ra bagid kayo. Pero napoy mga bana nga mag-una gyud, no? Praise the Lord for that, no? Pero kung wala gyud si mong kasing-kasing bitaw nga muanig simbahan, murag bugat, no? Bugat mo ani simbahan, di kaganahan mo raglaay man kayo mo adtong simbahan. Mo na nga dapat ang attitude sa pagtuman magsugod gyud na sa kasing-kasing. Amen. So kumusta man atong heart? How was our heart this morning? Lang tawag ni si Ezra in Ezra 7 verse number 9. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. The word prepared, it means wala pa mahitabo, but pasabot, naapa sa balay, nangandam na gidaita. Amen? O, di ba, nindot kayo nga imong andamon, ay imong offering, nakaandam na daan sa inyong balay, andamon na nimo daan ang imong suoton. Unsa may suoton na kaugma, no? Excited ka ba? So, pareha ni Ezra, he prepared his heart to seek the law, pagbasa sa Bible, and to do it. Dili lang kay, tama ra siya nangita, naninguha sa Ginoo, but he do it, and then, he teach it. Oh, mo na ang makita nimo na it pictures out sa atong pag-grow isip Kristohanon. You know what? Mailan gyud nga interesado ka sa pulong sa Ginoo kung muimin ka. Right? Right? Amen. Muimin ka. Kaya naman sa simbahan ra ka makadungog og amen. Muimin pa mo dito sa mall? Makita inon mo makita mi ni Brother Jim. Blessing kayo brad nga gipanalanginan kasi Ginoo, mayngon si Brother Jim dito sa mall. Amen, pastor. Murag okay man pud pero murag kiwahan sa mga unbeliever, no? Sa simbahan ra jud ka mag-amen, amen? Biblical ba yan na? Ba na sa Bible, pastor, mag-amen ta? Lantawa atong katuna na. Lantawa. Next verse. Nehemiah 8:6, and Ezra blessed the Lord. Nagwali siya, and the great God, and all the people answered, Amen, amen. Oh, we'd lift him up their hands. Maubita nga ubang mga Bible student, amen. Magalaana pa no, di ba? Biblical gud na.
Oh. So, karon ha, practice sa tag say amen ha. So, ngano day na pastor, ngano mo amen magita. Para ang nagwali sa tubangan, atong pastor magwali, madasig sa siya, amen? Ngabot pasabot, nakasabot gid ka sa iyahang tawag ni, iyang preaching. Giandaman ba na sa atong pastor, no? Giandaman ba na sa mga magwawali diri niya. Diya lang ka marag magmuktok lang gawa. Amen sad, amen. Practice ba, practice. Okay? I hope nga inyuhan na makuha kay naara ba tay missionary karon? We have my dear friend. Dili na ko ni igagaw ha. Di mi pareha ko ti sa ni pero gwapo pa nila ako. Pastor, no, siya magwali unya. So, mo amen tayo, amen. Practice ta kay nga naman. Mo na it means attentive ka ba? Naagyapon ka, on fire ka po ka sa papaminaw, okay? So karon, doon ay verse nga magkapasalamat ta sa Ginoo. Nga naman, natawa in Romans chapter 6 in verse number 17, but God be thanked that ye were the servants of sin. Before, we are the servants of sin. But ye have obeyed from the heart, amen? That form of doctrine which was delivered to you. Don't you know nga kita sa una, ikaw gako mga igsoon, mga ulipon ta sa sala? Do you agree with that? Say, amen, amen? Amen. Oy, naaba na to diri walay sala sa una or until gani karon daghan magyapon tag mga sala, right? Mo na nga salamat ta kay we are no longer servant of sin. Amen. You are free, di ba? Because you obeyed from the heart that form of doctrine. Diyang nasangyawan ka gidawat nimo Jesus Christ, no? Through the conviction of the Holy Spirit. Aminaw, dili ra bagyud kitay moluwas sa tao. Amen. Dili gyud magsulwining ka, sulwiners. Dili ikaw ang muluwas sa tao, right? Ingon gini akong prayer sulwining partner, no? Nagsulwining me last couple of Saturdays ago. Doon na isa ka tawo nga naglingkod sa highway sa Mukas. Nya nagsabot mi magbalay-balay mi. Unya lain sa kayog labyan na mo si kuya. Itagaan na mo gospel trucks. Nag-open din to akong sulwining partner siya nga, sir, nagsabot pa mi nga dili ko tawgon niya pastor para dili mataha ang sulwiningon ba. Naa si Brad Peter mo sulwining nimo, pag sulwining nako. To make the long story short, pilosopo kay si kuya, wa gyud siya midawat sa Ginoo. Niana gud akong kauban. Karon pa ko pastor ba nga mabalibaran po din yung mga pastor, no? Tinuod lang, no? Dili ikaw muluwas, amen? Nakuha ni mo? Mo na nga, kung mabalibaran ka, ayaw ka discourage, padayo lang yung sulwining, amen? Ana lang na mga ison. Because nagyagyag ka sa mayong balita so that sinners will obey from their heart that form of, gospel, the gospel of the Lord Jesus Christ kay imong giwali, okay? So, letter B, dito maglangan, the attitudes of obedience, we are to obey with love. Amen? So, pagumon sa kasing-kasing mo gawas, mo produce gyapon naggugma. Lantawa in 1 John 5 verse number 3, for this is the love of God, that we keep His commandments. Amen? And His commandments are not grievous. No, kani mga sugo nga naa sa Bible lato, no? Mabasa nimo nga mga sugo, mga dili pwede na tong buhaton. Dili na siya makapasakit nimo. Di ba? Medyo ang sudan last Sunday, kung naa ka diri last Sunday morning, naa ba mo last Sunday morning? Ang wali sa atong pastor medyo makaingon ka sa Christianity kung pagkaon ba lechon yun. No? Gahi yun. Pero sa tinuod lang, no, the commandments of God are not grievous. Dili ka dapat masakitan kay tinuod man, amen? Right? Nga naman mga ison, dapat ikalipay nimo, mapasalamat ka sa Ginoo. Nang tawag gani, next quote, I have a quote, where love is, kung doon na ang gugma, no burden seems great, di ba? Where love is not, every burden is great. Mo na nga, ubanig yun og gugma ang imong pagpangalagad, pagsunod sa Ginoo, amen? Para makapadayon ka. Lang tawag gani ha? I have a couple of verses here nga gusto na kong tawag gani, i-deliver sa inyo, i-explain, no, by the grace of God. Lantawa, when Moses was up in Mount Sinai, how many days siya naa sa Mount Sinai, si babaw sa Mount Sinai? 40 days, 40 nights, to receive the 10 commandments. The Israelites built the golden calf and indulged in immorality and sin. Pastor, unsa man ang golden calf? Ato anang, sabi ni siya pa, gold nga baka or nati nga baka nga gold
gihinimo sa gold. O, mo na. So, 40 ka adlaw. Mo din ang mamatay usahay no, na yung mga 40 dias, no? Dugaya na fulato na yung mga 40 days. Oy, no, 40 days si Moses dito si babaw sa Mount Sinai. Unya, ang mga tao nga nasa ubos sa Mount Sinai, naghimo sila Diyos. Lantawa ang golden calf. Atong lantawa na, Exodus chapter 32, verse number 1. And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, nakita sa mga tao nga, dugay man si Moses. By the way, si Moses mo ilang leader ato nga time. The people gathered themselves together unto Aaron. Okay? Si Aaron, siya ang second in command ni Moses. And said unto him, Up, Aaron, barug, make us gods. Himuimig mga Diyos, mga larawan, which shall go before us. So ang pagpractice di ay sa pagsimbag Diyos, naan na sa Old Testament. For us, for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not, ambot lang kung naunsa na initabo niya dito sa ibabaw sa Mount Sinai. O mo'y hangyo sa mga tao, lantawa in verse number 2. And Aaron said unto them, Break off thy golden earrings. Okay, tangtangan yung mga gold yung mga, kasi yung mga gold dirabit, Paulma kasi yung gold diya. Tangtangan yung mga bululoys diya, mga gold, no? Break off, and which are in the ears of your wives, your sons, daughters, and bring them unto me. Dalad rin ako. Kaya saan nila tong gold? Dili, lanayon to ni Aaron. Lantawa, verse number 3. And all the people break off the golden earrings which were in their ears and brought them unto Aaron. So mo to, gidala na, kikuha na tanang gold niya, makuha nila, gidala nila kay Aaron. Lantawa, verse number 4. And he received them at their hand and fashioned it with a graving tool. Oh, grabe, no? Kaya katong mga Israelites, maayo man na sila mangulit. Mga sculpture man ang uban na mga Israelites. After he had made it a molten calf. Molten calf, but pasabot, nating a baka nga gold. And they said, These be thy gods, O Israel, which brought thee out of the land of Egypt. Paminaw, kinsa man ang nagpagawas sa mga Israelites sa Egypt. Gani, ang Diyos nga nasa langit, amen? Dili katong golden calf. O si picture na, Pastor, lantawa. Example lang na, ha? Kana. Padayon tag verse, padayon tag verse. And when Aaron saw it, pagkita ni Aaron, he built an altar before it. No, and Aaron made a proclamation and said, Tomorrow, ugma, is a feast to the Lord. Katuo mo, karon lang gipractice ang pagpista, papamista. Sa una na mga pista. A feast, but masabot, panagsalo. Because, unsay context ani nga verse, tungod atong molten calf. Wala sila magpista ha, tungod kay ihalad ni sa Ginoo kay kasagara manggod. Ay sorry ha, hinahinayon na nako basig ang uban na pamista pa, no? So tinuod lang, no? Asawa ni pa-explain ako ha. Kani magong pagpamista mga ison, usahay ang ato ang concept ani, wala man mo gihalad ni sa Dios, pastor. Gihalad man mo ni sa Ginoo. Pero lang tawag ni kung imong gibasa ang verse 1, verse number 5. Naghimo sila una og molten calf. After nila naghimog molten calf, unsay gibuhat nila? Tomorrow is a feast. Panagkaon. Okay? Lantawa in verse number 6. And they rose up early in the morning. Kabantay ka na mag-prepare kag pista. Di ba? Sayo kayo maghikay-hikay mga kusinero. And offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat, to drink, and rose up to play. Kabantay ka, inig pista. Na ba di pistang way mahubog? Wala ay, posible kayo way mahubog, no? Way kalingawan, walay kahilayan. Duna gina, apil gina, di ba? Lantawa gani, next picture, mga tao, naghudya ka, no? Nagkaon na sila. Mo na ang molten calf, laliman ka, wa sila ka paabot ni Moses nga munaog. Kabulo mo sige buhat si Ginoo, lantawa gani ha. And the Lord said to Moses, Go, get thee down, kanaog Moses. For thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. Kabulo ka kung musimba di kag mga larawan, gihugawan ni mo ang imong kagalingon. Sorry ha, mga bisita, pero mauni ka matuoran. Verse number 8, They have turned aside quickly. Grabe no kung ikaw ang Ginoo, kung naa ka sa part sa Ginoo ba, masakitan ka, oy. Ingon ang Ginoo God, they have turned aside quickly. Daliara po nila Moses, oy. Out of the way which I commanded them, they have made them a molten calf. Kita ang Ginoo. And have worshipped it, gisimba nila.
Dili na ako'y gisimba nila nga tinuod nga Diyos nga nasa langit, and have sacrificed thereunto, and said, this be thy gods, O Israel, which have brought thee out of thy land of Egypt. Sulay ko sa una, katunapa ko sa, karaan ako nga religion. Every time nga mag-birthday ko, managkot yun mig kandila dito ni Senior San Agustin. Kaya mo man patron na mo dito. Kasulay mo, mag-birthdayhan mo sa una nga, managkot sa tagkandila para panalanginan ka. Mo man realidad God, mga iso, amen? Murag, nahilom na tala. So, I hope nga, dili mo malain na, ha? Kamatuoran ba yun ang mga ison? No, di wala ba yun ko magbuhat-buhat, naabag yun na sa Bible, amen? Now, padayon ta mga ison, padayon ta. When Judas Iscariot, hisgot na puta ni Judas Iscariot. When Judas Iscariot realized that the Lord Jesus was not going to deliver Israel from the Romans' rule, no? And be the next king. Ga-expect din ni si Judas nga mahimong hari si Jesus sa Roman. He realized that his service will not be rewarded. Na-realize niya, dili man ito balusan ni Jesus ato ang pagsunod-sunod niya. Sayang radi ay. In consequence, he betrayed Jesus for 30 pieces of silver, which is the price of the slave. That's the reason. Muna nga, kung dili ka mo-obey, diha sa Ginoo, mutuman ka sa Ginoo nga, o inubanan sa gugma, dali ra kay ka mawala sa simbahan. Pila naman ka Kristohanon nga nailhan nimo nga wala na magsimba karon. Di ba daghan no? Kauban ang tanim mo tapad nimo lingkod pero paglingi nimo wala naman si Brad, wala naman si sis, di ba? Atong i-pray sila, amen. Ato iampo nga Lord, tanduga ang ilang kasing-kasing nga mobalik sila simba, amen. Kaya naman we are now in the last days, mina mo mga ison, naan na ta sa kaulaihan nga mga panahon. Hapit na mo balik si Jesus Christ mo na nga ayaw gyud undang pangalagad sa Ginoo, amen. Naan na ka sa kamatuoran karon paminaw, padayon lag sunod sa Ginoo, amen. Kay dunay panalangin. Dunay panalangin niya para nimo. Sakit man hunaon no para ninyo o uban ninyo tingali maybe you are very devoted sa inyong sa atong religion sa una. Yes, among family sad, sa tinuod lang, to be honest, we are very devoted as well. Pero pagkabalo na mo sa Bible naman gina, di naman gina makak ang Bible, amen? Wala na namo gipaggahi-gahi among kasing-kasing. Kaya uban man good, moingon sila kung unsay na mat-an na mo ni mong pakamatjan dong. Ayaw yung pagwali-wali na mo na dong, mo anak man ang mga katiguangan dito sa muagot. Pero sa tinuod lang, kung sayop ang imong gikadakan, impirno gi kapadlong, amen. Waji paglaom nimo. Mo na gini ka matuoran mga ison, amen. I hope nga imuhan ng masabtan. All right? Next, diri ko mo tapos, true obedience is to obey God with love from our heart, not for rewards. Next slide please. Next slide. Yes. Next. Ambak lang please. No. Balik gamay. Sipa. Napaspas na ni Rolita da. Kana. Diri na ko mo tapos sa last na lang. True obedience is to obey God with love from our heart. When you obey God, dapat doon na yun uban ang imong kasing-kasing, not for rewards. No? Kay kung lantawon nimo nga, nagsik ka ani na aki makuha, no? Unya kung dili nimo na makuha ng butanga, unsa may tendency nimo ma-discourage ka. Or nor because of fear of punishment. Mo-obey na lang ko sa Ginoo, pastor, kay bunalan man ita or hukman man ita sa Ginoo ani or sakiton man ta sa Ginoo day. But because we love the Lord, amen. I hope and I pray nga imuhang nasabtan na sa this school that we need to continue obeying God no matter what. Amen. Uban sa gugma, uban ang imong kasing-kasing. Okay? Ampo ta. Ginoong Dios, amahan na mong langit nun. Thank you so much for this blessed time. Salamat Lord na human na mong Sunday school. I pray that we can be able to continue this next Sunday, Lord willing. I pray, Lord, sa mga bisita, sa mga members of this church, whatever we've heard from thy message this morning, dili ta to moingon nga mahimong stumbling block sa mua, but it would become a blessing for us. Lord, I know ang yawa maningkamot gyud na siya nga ibutang sa mong kasing-kasing ang mga negative or mga sayop nga makita na mo sa imong pulong, but Lord, nasayod mi nga imong pulong di gini masayop. But Lord, tabangi mi nga pinagi sa Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, that we may be able to have a heart nga mapinubsanon, nga madinawaton si mong pulong. I pray, Lord, sa pagpadayon sa divine service, ikaw mag-bless, sa magwali,
Guys, siya lang itong kaalam kay balo. In Jesus' name I pray, amen and amen. Thank you. We have a break 5 minutes.